sobrang ganda nga ni ho ng gising ko ngayon mga kamangyan dahil nga ni ho nakatanggap ako ng message. Ay galam mo naman, inaimbitahan ako ni Ma'am Tony Gonzaga para doon sa Tony Talks. Medyo biglaan nga nila ang dinuare at kailangan ko talagang magdali-dali. Gawa ng bukas na agad yung interview, tama. Nakalimutan ata nilang ako ay nasa probinsya, hindi na ako sa Mindoro. So kailangan ko pa talagang lumuwas. Ay nakakahiya naman kung si Ma'am Tony yung apaluwasin ko din ha. At dahil tayo ay mabait na anak ko naman, kako magaluto na rin muna ako ng pananghalian nila mamaya at syempre nang akainin ko bago umalis. Nagpabili na lang man din ako kay tate kaninang umaga doon sa palengke na rin karning baboy at kako ay erin na lang ay aking aadobohin at yun yung madali-daling lutuin. Medyo natatakam nga niyo ako doon sa adobo na tuyo bagay, yung wala masyadong sabaw. Kaya ho yun yung agawin ko ngayon. Bali nagayat na ako diyan ng bawang at sibuyas na agamitin ko para sa panggisa mamaya. Kaya nga ni rin yung alutuin ko dahil nga ni wala masyadong lahok, wala masyadong agayatin. Tinamad pala. Pero sa tunay yung mga kamangyan, si nanay kapag nagaluto siya ng adobo, gay ang luto, yung talagang tuyong-tuyo at sobrang sarap naman talagang iulam noon sa kanin. Ay di ayan at pinagsama ko na yung karne at saka yung ginisang bawang at sibuyas. Saka ho ako naglagay diyan na rin konting toyo. Naglagay na rin ako diyan na rin pamintang durog tapos ayan, hinalo-halo ko lang ng kaunti. Yan naman. At saka ho ako naglagay diyan ng kaunting tubig lang din. Pero kung gusto niyo isang balde ice lang din, hala sobrang dami. At dahil gusto ko na may konting tamis, naglagay ako diyan ng kaunting asukal at saka ako nilagay aring dahon ng laurel. Pagkatingin ko naman ho, din sa isang tabi ay andini ho si nanay at si tatay na inabalatan ho yung itlog ng pugo. Yun ho, inalaga ko na kanina, gawa ng gusto ko rin ho doon sa adobo na meron nga ng mga itlog-itlog. Tapos alam niyo gawa mga kamangyan, nung sinabi ko ngayon na nanay at tatay yung about doon kay Tony Talks, ay naku, ay mas excited pa man din sa akin. Ay alam na alam mo kasi ni nanay na gustong gusto ko talagang mamit yun si Ma'am Tony. Dati pala ang bata pa ako, nanonood pa ako ng PBB noon. Ay, hello Philippines and hello world. Hoy. Habang inahintay ko nga ni ho na maluto na ring adobo, ayan, andin nilang ako sa isang tabit pa upo-upo. Dahil nga hindi ko alam kung ano baga yung mangyayari doon. Oo naman kala mo talaga. Kasi naman no, first time ko siya mamimit. Tapos hindi lang basta mamimit, makakausap ko pa siya, makakatsikahan ko pa siya. Grabe, sa sobrang kaba ko, parang gusto ko na lang umatras. Hala. Ay, dayon na nga ni mga kamangyan, after ilang minuto sa wakas ay naluto na rin ho aring adobo. At kapag gano'n na may alakaran ako, ayan, gustong-gusto ni nanay na siya talaga yung maghahain ng pagkain. At dahil nga niyo, maya-maya ay maluwas na rin ako, ayan ho, at inabot na sa akin ni nanay para raw ako ay makakain na. Sabi ko pa nga niyo, kahit ako ay tumanda na, talagang hindi ako gasawa sa mga garning gawain ni nanay sa akin. Naks naman. Tapos alam nyo ga, nagbilin pa sa akin si nanay na kapag nakita ko daw si Ma'am Tony Gonzaga, ay hingan ko daw siya ng bag kahit daw luman na. Ay grabe naman si nanay, interview yun, ay makukurot kita. Ay kahit nga niyo ako ay nagadali-dali na, ari yung aking bunsong kapatid ay nagyakag pa din sa isang tabi. Ay kami daw muna ay mag-TikTok, aba. Dahil dyan, ikaw mag-impake ng gamit ko. Huy. Ay di ari na nga niyo mga kamangyan at nasa biyahe na ho ako papunta ng Calapan Pier. Siguro mga nasa 1 hanggang 2 oras ho yung biyahe bago ho makarating din eh. Ay nakakatawa nga niyo dahil ayan nga at may mga nakakilala sa atin diyan. Ano ba kayo, wag kayong ganyan. Ay di bumili nga nila ako kami ng ticket diyan mga kamangyan at buti na nga nila at may naabutan ho kami na papaalisin na barko. Ay maganda-ganda at hindi mo naabuti na madaling araw sa biyahe. Kasi alam nyo gawa mga kamangyan, kahit ilang beses na akong paulit-ulit na lumuwas na nang lumuwas, bumiyahe na ng bumiyahe, talagang napakamahiluhin ko. Minsan naman hindi ako nahihilo pero madalas nahihilo talaga. Ay kapag man din hindi na ilabas ang mga kinain, yung sakit ng ulo ay hindi na mawala-wala. Ay di ayun ha, pagkarating namin din sa Batangas Pier, hindi ko alam, medyo maaga-aga pa ho na rin, pero hindi ko alam kung bakit sobrang dilim. Uy, kailangan pa nga ho namin sumakay ng bus dahil nga medyo wala tayong service, wala namang masundo. Uy, ay natawa pa man din ako din ng mga kamangyan, gawa nga ho na may nanonood ho ng vlog ko. Ay nasa unahan ko lang ho man din yung nanonood, abay walang kaalam-alam na yung inapanood niya, ay nasa likod niya laang. Ay bali man din kulbitin, aruya. Pagkarating ko nga ho din sa Marikina kay na kuya, ayan dumiretso na agad ako ng kusina dahil nga sobrang gutom na talaga ako. Kumakain muna ako bago ako magpalit. Huy. Ay nung nakapagpalit na nga ako mga kamangyan, ay dumaan ho muna ako din sa Riverbank sa Marikina para ho bumili ng asuutin ko ho bukas sa interview. Huy. Ay sobrang dali-dali ho, hindi na ako nakapaglagay sa bag ng mga asuutin ko. Ay buti na nga nila ang ho at bukas pa are. So di nila ang kako ako mabili. Ay nagulat pa nga ako mga kamangyan, gawa nang yung mga nagatinda ho pala din sa Riverbank ay lagi daw nanonood ng mga vlog ko. Ay nakakatawa, ay kilalang kilala si nanay, si tatay, tapos yung mga inaluto ko. Grabe, masyado kayong pa-fall. Hoy. Ay dayon, hindi na nga niyo kami nagtagal din yung mga kamangyan, gawa lang syempre kailangan na rin makapagpahinga at maaga pa bukas. Uy, iba naman. Ay pagkarating ko nga niyo din ayan, tingnan niyo naman ang aking itsura. Talaga namang parang isang dosena ng aking anak diyan. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan, ayan na, are na talaga, tunay na are. Ay kung mapapakinggan niyo lang yung tibok ng aking puso, ay parang nagadugdung-dungdung na. Sa sobrang kaba, Hindi ko na rin alam yung aking nararamdaman, para akong nasusuka na. Hindi ko na alam. Ay di are na nga niyo, bago ho mapunta doon sa studio mismo ni Ma'am Tots, ay may mga guard pa diyan. Tapos ho, sinalubong din ako nito ni Sir Josh. Siya yung kausap ko about nga ni Dini sa Tony Talks. Pagkarating ko nga ni ho diyan, naks may pa-welcome. At kinilig nga ni ho ako nung nakita ko na aring studio sa personal. Grabe, sobrang ganda. Tapos parang napapanood ko lang ari sa YouTube. Ay, grabe naman din talaga ang mundo. Wow naman.
Akalaan nyo nga naman, diga nanonood lang ako, tapos ngayon ako na yung maupo diyan, ako na yung interviewin dyan, ako na yung makakausap ni Ma'am Tony. Tapos areho yung hindi kami makapaniwala kasi nung nakaraan, habang nanonood ako ng Tony Talk, sabi ko sa amin, paano kaya kung ako naman yung sunod na interviewin diyan? As in, nagayon ako. Tapos alam nyo, gaho, after 2 days yun, may na-receive na kami na email na, ayun nga ni, na-invite kami sa Tony Talks. Tapos arin na nga ni ho, at nag-intindi na kami dahil nga ni, medyo malapit-lapit na rin yung interview at talagang yung kabog ng dibdib ko din ay hindi ko na maintindihan. Tapos ayan, may mga in-explain lang sa akin si Sir Dian. Tapos tingnan nyo mga kamangyan, ari yung reaction ko noong aksidenteng nakita ko si Ma'am Tony. Bawal ko kasi kami magkita, talaga yung first meet up namin ay doon na mismo sa interview at indire-diretso na. Grabe mga kamangyan, kung maganda siya sa TV, naku, times 10 sa personal, sobrang ganda. As in, mapapatulala ka na lang gayon. Tapos ari na mga kamangyan, pagkakita namin ni Ma'am Tony, wala nang 5, 4, 3, 2, 1, action, walang gayon, dire-diretso talaga. So ang dami agad talong ni Ma'am Tony, tapos hindi ko na alam kung tama ba yung inaga sa sagot ko dahil nga natulala na lang ako sa kanyang kagandahan. Oo naman. Sa sobrang napasarap nga niyo yung kwentuhan namin mga kamangyan, hindi ko na alam kung ano yung itsura ko dyan sa camera. Kaya kung iba-iba ho yung itsura ko diyan ako, pagpasensyahan nyo na po, kayo nang bahala. Uy. Tapos alam nyo gaho mga kamangyan, ang kagandahan kapag nandun ka na, hindi mo na alam na may camera nakatutok sa iyo, na may mga nanonood diyan sa tabi-tabi diyan. Tapos alam nyo gawin naramdaman ko diyan, parang na kaming close of feeling, assuming. Parang na kaming matagal na magtropa, tapos nagachismisan. Parang gayon yung feeling. Oh, so aran na mga kamangyan, baka marami ang nagataka sa inyo. Hala, bakit kaya in-invite si kamangyan doon? So alam ko naman sa inyo, marami pa yung hindi aware, pero mas marami yung awareness sa mga nangyari nitong nakaraan. Ay, grabe naman. So ayun na nga ni ho, diga ho, nitong November, nagkaroon talaga ng mga congruenability, mga issue-issue diyan sa tabi-tabi na hindi mo maintindihan. So ayan, lahat ng katanungan nyo, dyan yun masasagot kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ho, diga, ang dami nagkakalat ng mga fake news. At sa totoo lang mga kamangyan, ayoko din talaga magsalita about doon nga ni sa issue. At dahil nga ni, mabilis din ako nakarecover. Wow naman. So ayan, okay na sa aking pag-usapan. Ay hindi ko nga ni rin ho alam kung kailan yan palabas, pero sabay-sabay ho nating abangan doon sa kanilang YouTube channel sa Tony Talk. At hindi ko nga ni rin ho sure kung palabas pa ba gayon dahil nga ni puro tawanan na lang ang ginawa namin doon. At isa lang din ho yung masasabi ko mga kamangyan, after nung issue, mas naging strong talaga ako, mas naging strong yung faith ko kay Lord. At grabe, sunod-sunod yung blessings at sobrang excited na ako na ma-share yan sa inyo lahat. Ay, dari ho mga kamangyan, bago nga ni ho kami umuwi, ayan, at naharangan pa tayo din ni na kuya. So ayan, shoutout to sa inyo at salamat sa panonood. Hey. Ay, pagkarating ko nga ni ho din sa Marikina, ay arin na ang aking pamangkin at nagaiyak na at nagadabog na din. Ay, ewan ko kung ako lang, pero kapag tita ka talaga, gustong-gusto mo talagang paiyakin yung mga pamangkin mo. Ay, inaiyak ako kasi ako na pumunta ng playground. Ay, pakinggan nyo naman ang ngal-ngal. Kamangyan, para matigil na sa pagliligalig aring pamangkin ko, ayan, pumunta na ho kami ng SM, gawa lang andito naman ho yung gusto niya ang puntahan. Ay, medyo madala nga nila ako kami magkita na rin mga kamangyan, gawa lang syempre sila ay nasa Marikina, tapos ako ay nasa Mindoro. Kaya kapag ganun yung nagkakita-kita kami, ay napakasulit-sulit na rin. Pagpasok pa nga nila ang namin, ayan na, at pahabol na ng pahabol aring dalawa. Ay, talagang malapit-lapit ko nang makulot sa singit aring mga arehoy. Ay, sa totoo lang mga kamangyan, nung bata pa kami, wala namang mga garni-garni, as in nagalaro lang kami sa labasan. Ay, sa tanghali, gusto lagi nila nanay patulugin kami, kaya ang nagawa namin talaga, nagawa kami ng paraan para makatakas at makapaglaro. Ay, sa sobrang dumi man din ng legi, pwede nang taniman ng gabi. Pero sa tunay, nakakamiss din talaga yung mga gayon laro, yung mga tagu-taguan, luksong tinik, luksong baka, patentero, habulan, patamaang bata. Tapos nakakamiss pa diyan, syempre magkakapikunan, mag-aiyakan na, batuhan na, ganyan. Hanggang sa gauwian na yun sa kanya-kanyang bahay, tapos magasumbong dun sa nanay. Ay, alam nyo mga kamangyan, dinala ko yung mga pamangkin ko din para makapaglaro. Pero ang ending, kami yung naglaro ng nanay. Ay, pasensya na ako kayo at hindi namin naranasan ng mga bata pa kami. Ay, sabi na, minsan na lang ang maglaro doon sa labasan. Ay, talaga asunduin pa na magulang at tapaluin pa. Ay, grabe mga kamangyan. Sobrang nag-enjoy din talaga ako din eh. Buti na lang at nagligalig yung aking pamangkin. Ay, di ako nakapaglaro din. So, ayun na mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang ating video, ano? O, ay, hanggang dito na lang ang ating video at gawa ng galaro-laro pa kami din. Ay, bye-bye, love you. Uy.